kanina pinag-uusapan po namin ni Pat P. kung bakit hindi pinagpatuloy yung kampanya bilang bahagi po ng kampanya nitong mga nakaraang taon. Hindi ba very yung, which was very effective, di ba meron parang information campaign kung saan pinapakita yung mga epekto nitong mga paputok, di ba? Yung mga missing fingers, yung mga talagang naputukan sa muka, nabulag. Parang this year, hindi naging bahagi ng kampanya yan, Dr. Dominic. Yes po. Hello po. So actually kasama po yung ating sa Ligtas Christmas na campaign po, no? Yung ating Iwas Paputok na programa. Dito po pinapaalahanan po rin po natin lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng mga ating kababayan na iwasan po natin yung paputok, no? So ito po ay patuloy, ito po ay yearly po na operation po ng Department of Health na ipaalala sa atin na wag na gumamit ng paputok, kundi po ay gumamit na lang ng ating mga alternatibong paingay at saka pailaw at sumama na lang po sa ating mga community fireworks display. So sa kampanyang po to, naka-high alert pa rin po ang ating mga different hospitals sa buong bansa para tutukan po ang ating mga firework-related injuries. So pero bakit kaya, what do you attribute it to na bakit parang tumaas ulit? Is it because kulang or marami talaga dyan ang mga pasaway? Bakit po tumaas po? Kasi kala namin medyo di ba, natuto na ang mga Pilipino. Kapag dating po talaga magbagong taon, ang mga emergency room ng East Avenue Medical, Jose Reyes, punuan parate. So bakit po biglang tumaas ulit? And dati nakokontrol na. Yes po, no, so maalala po natin dati nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic po, no. Dito nakita natin yung pinakamababang kaso talaga ng ating mga firework-related injuries dahil rin po doon sa ating community restriction. Pero after that po, mukhang naging complacent yung ating mga kababayan doon sa paggamit ng paputok, no. So paunti-unti po nakita po natin from 2021 patungo 2024 ay tumataas nga po yung kaso natin sa paputok. Ito po rin siguro ay yung sinasabi natin na na-miss po nila, no, na magpaputok yung ating mga paingay at naging mas adventurous yung mga tao dahil open na po, wala na pong restriction sa lahat eh. Pero dito pa rin po natin makikita na kailangan po rin po natin ng disiplina dahil ang mga paputok po talaga ay walang masayang nadudulot sa ating kalusugan. Madami po itong mga ill effects at yung ating mga adverse effects dun sa ating health and of course sa environment. Okay. So itong ating mga pag-iiwas putok, itong kampanya po ng DOH, ano ba yung mga dapat talaga nating kumbaga, kasi sabi nga ni Ali kanina, may mga DIY na yung paggawa ng boga eh. May ginagawa ba? May tutorial. May tutorial. May ginagawa ba kayo para po nakikipag-ugnayan ba kayo dito sa mga social media platforms to take it down? Kasi nga, it's not, kumbaga, safe. Yes po, no? So we're actively monitoring our social media platforms. So dahil dito nakikita nga, sabi nyo nga po, meron pa yung mga instructions kung paano gumawa ng mga do-it-yourself na mga boga at saka may ibang mga paingay. So nakikipag-unayan po kami sa ating mga different social media platforms para po i-flag ito at kung maaari po ay i-turn down to, no? Dahil po ay nagbibigay ng masamang epekto dun sa ating mga kasama, kapati na yung ating mga kabataan na usually nasa social media platform. At maliban dito ay tinataas na rin namin ang social media presence po ng Department of Health para paalahanan yung ating mga kabataan na kasi medyo sabi na natin parang astig, parang cool. Pero meron pa alternatibong mga paraan para maging mas astig at mas cool at mas healthy yung po yung ating mga selebrasyon. Tulad po ng ating mga alternative na mga paingay, no? So imbis na magpapaputok ng boga, itaas na lang yung speaker natin, makinig ng musika, mag-party sa loob para po safe at hindi po tayo mapuputukan. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.